pagkakat ko ng talong, i-steam ko lang siya mabilis. This is optional kasi ayoko siyang i-blanch, ayoko siyang malubsak, kumbaga ayoko siyang ma-overcook. By steaming, mas nakokontrol ko yung firmness niya. So habang nagsisteam yan, prepare ko naman yung mga partner niya. So I'll be using onion leeks. Yung white lang yung gagamitin ko for this. Yan. Yung green would serve as parang pinaka-garnish ko na lang. Let's set this aside. And then, yung ating bell pepper. Small dice ko lang siya hihiwain. And yung ating garlic. Roughly chop nyo lang siya. No need to finely chop. Mas malalaki actually, mas prefer ko kasi sasabay ko siya sa paggisa ng ating karne. So, tatanggalin lang natin yung ating talong. Ito yung sinasabi natin, kung mapapansin nyo. Pag nilaga nyo to, definitely magmumukha itong lubsak or overcook. By steaming it, mapapreserve natin yung kanyang bite. So, sasatay lang natin yung ating onion leeks. And bell pepper. Unahin ko yung dalawa kasi isi-set aside ko siya. Bali magsiserve itong parang pinaka-garnish natin later. Okay, so mabilis lang yon. Hanguin natin. And using the same pan, lalagay lang din natin yung ating ground pork. So, dideglaze lang natin siya with water. And ito na rin yung perfect time para ilagay na natin yung ating kamatis. And of course, yung ating bawang. Lalagyan lang natin siya ng ating tubig. Bali at this point, ang ginagawa lang natin is binubuo na natin yung pinaka-sauce. So, lagay na natin yung ating pinaka-pampalasa, oyster sauce. Gawa lang ako ng isang mabilis na garnish. Siyempre, gamit yung ating Thai tomatoes. And seared. Ingat lang kayo kasi may tendency itong pumutok. Ayan. Ibubruise lang natin yung parang skin niya. Okay? Yun na yun. Let's set it aside. So, palalaputin lang natin to. I-glaze lang natin yung ating steamed na talong. Ayan, luto na ang ating ginisang talong.